Na-miss ko yung sinangag, kaya ayan nga yung tira kagabi. Tapos magpiprito tayo ng egg. Masarap nga to yung may hotdog pa or sausage man lang. Ano? O kaya tuyo. Ang sarap. Naku, wala akong tuyo dito. Tsaka mga ngamoy sa bahay. Baka maamoy ng lolo at lola nandiyan sa taas. So, ito na lang munang sinangag ang atin na may bawang. Sarap niya na kaya. Tapos sa butter mo siya. Ay, naku, sarap. Tapos mag-init ka na rin ng tubig kasi magkakape tayo. Yan yung masarap na breakfast na na-miss ko talaga. Pero pag nasa Pilipinas ka, parang nakakasawa siya pag araw-araw mo nakakain yung itlog at tapos sinangag. Pero pag nasa abroad ka, sobrang sarap niya. Yung minsanan mo lang na makain, sobrang talaga. Na-miss ko talaga to. Buti na lang, naiwan ako mag-isa dito. Tapos sa susunod naman, kung meron pang kamatis sana, lalagyan natin ng kamatis yung itlog. Masarap din yun na pang breakfast, diba? Yung igigisa mo siya sa sibuyas bawang na may kamatis, tapos lalagyan mo ng itlog. Ano bang tawag yun sa inyo, guys? Pwede naman scrambled with tomato. Egg scrambled with tomato. Ano daw? Pwede naman siguro mag-video-video. Wala naman sila. Ayan lang naman. Yung pagluluto ko lang naman. Bala kayo dyan. Tapos nga, may good news ako sa inyo, guys. Habang tayo nagkakwentuhan, habang ako'y nagluluto, ay magpapagawa na tayo ng kwarto namin, ng aming master bedroom, guys. Baka next week, guys, may ma-i-upload na ako sa inyo ng pagpapagawa ng bahay. Ewan ko lang kay Papa Aldin kung makapag-video siya. Pero sabi ko sa kanya, i-vlog mo kasi kailangan ko silang i-update. Yan ang hinaantay nila. So, ayun, okay naman daw. Pero sana may time siya. Kasi siya din ang magle-labor, guys. Tutulong siya. So, isa lang yung kukunin namin na gagawa ng ating kwarto. Tapos yung CR. Ang dami pa nating project, pero dahan-dahanin lang natin. At least, ngayon, may share ko sa inyo na wala na talaga akong pautang-utang. I'm free. And makakapag-focus na talaga tayo sa pagpapagawa ng ating bahay and din sa ating mga goal. Kaya, ayun, kain muna tayo. Kailangan ko nga linisin itong labas. Siyempre, kailangan maging masipag tayo para naman alam nyo na, sip-sip. So, nilinis ko nga lahat yung labas. Clorox ko rin yan, guys. Tapos, sinabon ko. Tapos, binalnawan. Binrush kong maigi. Meron akong brush, as in, pawis na pawis ako niyan. Buti na lang medyo mahangin-hangin. Kasi hindi ngayon masyadong malamig. Nasa 22 degrees Celsius lang. So, pag galaw ka ng galaw, talagang papawisin ka. Natapos din ako sa labas, guys. Halos 1 oras mahigit. Dahil sinabon ko, Clorox, para maalis yung mga itim-itim ba. Tapos maging maputi-puti yung pagitan ng mga tiles. Binrush kong maigi. So, ayun, okay naman na sa labas. Merienda muna tayo ng apple. Kainin ko daw ng kainin. Ang dami nilang binili eh. Hindi naman sila mahilig kumain. So, ako yung taga-kain. Ayan, apple tayo. And then, itong corn, kailangan ko na rin kainin dahil may sira na to. Ilang araw na ba to? 2 araw na. Ayan, merienda muna tayo. Tapos, ito karne. Yan yung ulam natin. Ilalagay ko dito. Hihiwain ko yun. Tapos ito, hindi ko alam kung anong Tagalog. Pero sabi ng amo ko, ito daw ay yung sprout. Sprout ng pea. Alam niyo yung pea? P-E-A. Ayan, pea sprout. So, masustansya daw to, guys. Aalisin ko lang itong mga dry na dahon. Iisa-isahin ko yan. Sobrang dami yan, oh. Isang bowl. Inubos ko na kasi. Nag-ano na yung dahon. Sisira na. Hindi naman na nila to kakainin. Yun. Tapos, igigisa ko yan sa ilalagyan kong karne tsaka bawang. Yun lang. Tapos, nagsasaing na ako. Yan, mag-prepare muna tayo. Ayan na, guys. Luto na yung ating gulay. Masarap tong gulay na to. Malasa din siya. Tapos, nilagyan ko lang yan ng asin, asukal, tsaka oyster sauce. Tapos yun, sibuyas, bawang, at tsaka yung karne. And then, yung ating kanin. Bumabalik na ulit ako sa pagkakanin kasi napapansin ko na tawag dito, pampasaya daw kasi yung kanin. So, kailangan natin yan. And ngayong winter, lagi akong nagugutom, guys. Ewan ko ba. Pero yung timbang ko, alam nyo ba, ganun pa din. Kahit kumakain ako ng kumakain ng kanin. So, siguro, mas marami kasi akong trabaho ngayon. Kaya, siguro, nagagamit ko rin yung kinakain ko na kanin. So, nako-convert ko siya sa energy and nagagamit ko. So, kaya siguro hindi rin ako lumalaki. So, galaw-galaw lang tayo para hindi tayo lumaki kahit kumain tayo ng madami. Ayun, kain, lunch. After nito, maglilinis ako ng cabinet. Cabinet naman. Tapos na ako, guys, sa linis. Lahat ng cabinet. Nilinis ko yung mga cabinet. Sobrang alikabok na pala. So, buti na lang naisipan ko. Kasi kung hindi, baka mamaya ganunin. Ano to? Bakit ang dumi? Hindi mo nilinis. Joke. Hindi naman yan. Sasabihin lang nila
next time linisin mo tong kasi madumi na, ganun. Sinasabihan nila akong ganyan. Okay na kami guys ulit. Alam ko na yung technique. Alam ko na noon kung bakit nagkakaganon sila. So ngayon okay na ulit. Sana magpatuloy ulit yung ganitong okay kami. So ayun, magluluto ulit ako ng dinner natin and meron pa rin akong mga nakikita na maalikabok. Nililinis-linis ko pa rin para kahit papaano kung may nakikita man nila ako dito ngayon kahit nagbibideo-video ako naglilinis ako. So, ito siya. Yung mga lagayan namin ng condiments. Ayan, binabad ko muna para malinis naman. Hindi mo nga, puti-puti. Pero medyo may mga alikabok na siya. So, ito ulit yung pagkain ko guys. Ubusin ko na. Kunti na lang naman. Gigisa ko lang yan sa parang tuna or sardinas, parang ganun. Wag na karne. Kasi naka-frozen yung karne ba. Papalambutin ko pa, alasing ko na. Tapos yung tira ko kaninang gulay, meron pa nung lunch. Yun na lang. Tapos ito. Ito siya guys. Konti na lang naman to. Tapos ito yung mga namin sa niluluto. Ni-refill ko din para lahat, ayan, lahat puno. Ito cornstarch. Wala na. Kaya hindi ko na nalagyan. Ito lang. Ang asin namin pink. Himalayan salt kasi yan. Tapos yung sugar natin. Alam niyo yung sugar dito hindi katulad sa Pinas na matamis. Ito kahit isang kutsara nilagay ko dun sa kape ko, hindi ito matamis masyado. Hindi siya ganun katamis na asukal. So, yun. Ito yung nakalagay dun sa pinakita ko kanina kulay puti. Ito yung mga nakalagay. Tapos, ayan, nilinis ko na rin yan. Ano pa bang lilinisin ko? Ang dami ko nang nalinis. 2 araw lang nawala. Bukas pala day off ko, guys. Christmas party namin. So, isasama ko rin kayo sa agency. Christmas party namin ulit. Diba last year, sumama din kayo doon? So, ngayong taon, meron ulit tayong Christmas party. Kaso, ang problema ko, hindi ko alam kung anong isusuot ko, guys. Dahil, wala naman, hindi man ako nagbibili ng damit, diba? Hindi man ako bumibili. Ay, sayang, yung damit sana na tinapon ko na kasi kahapon. Yung binigay ng amo ko, tinapon ko guys. Kasi parang hindi ko naman siya masusuot ba. Mga kasi, pang sosyalan. Tinapon ko doon sa may tabi. Baka may makakuha nun. Oo nga, hindi ko naisip. Christmas party pala bukas. Tsaka hindi yun masusuot sa Pilipinas. Pang winter siya guys, na pang gala, na pang sosyal. Sabi ko, hindi man ako nagsusuot ng ganun. Kaya tinapon ko na lang. Tapos malalaki. Tapos ngayon, namumroblema ako kung anong isusuot ko bukas. Ay, hindi man kasi ako bumili ng kung anong isusuot, ng damit. Wala pa akong nabibiling damit ha. 1 taon na ako dito. Yung mga pangbahay siguro, mga tig-20. Pero yung mga panglayas, pangporma, wala. Ano kayo suot ko bukas? Look at that. Tipa? Ang sarap guys. Alam niyo yung isda na yan na nilagay ko, yung incan, galing pa yan ng Macau. Binigay nung amo ko nung nag-Macau sila. Yan yung pasalubong. Papadala ko sana sa Pilipinas. Kaso si Papa Alden hindi yung nakain ng mga galing abroad ba na mga ganyang dilata. Hindi niya kilala o hindi siya mahilig sa mga ganon na yung balikbayan box ba, yung mga laman, yung mga pagkain na galing ibang bansa. Hindi siya mahilig kumain ng ganon. So ayun, ito siya. Niligay ko siya. And masarap. Ginisa ko lang siya dyan. Nagtubig nga pero ayos din. Tapos ayan yung kanin natin. And then, itong tira ko kanina, meron pa. Kainin ko yung konti. Hindi ko kayang ubusin guys. Sobrang dami nito. Hanggang bukas ko na to. Pangkain ko rin bukas. Kain guys! Para sa mga baguhan, dito sa Hong Kong, kung bibili kayo ng octopus, pumunta na kayo mismo sa MTR station. $100 lang po. May laman na yan na $50. Reload lang yan sa mga 7-Eleven, kay Circle, ganyan. Yung isa kasing Pinay, nag-message sa akin na scam siya. $200 yung binayaran niya dun sa Pinay na yon. Tapos ang laman lang daw ng octopus is $50 lang. Naku naman, kapwa Pinay pa talaga ang manloloko sa'yo dito. Yung kusina dito guys, sobrang liit. As in, hindi pwedeng 2 tao. O dito lang sa amo ko, or ramihan. Kasi condo unit lang yung mga bahay-bahay. Ang liit talaga ng kusina. As in, yung mga cabinet, iilan lang. O kung ikaw yung nandyan, ikaw lang yung nandyan sa kusina. Tapos yung mga nagtatanong about sa pagluluto, tuturuan naman kayo ng amo nyo. Huwag kayong mag-alala kung paano magluto sa una. Kung hindi nyo pa alam yung mga Chinese food. Ililista nyo guys para alam nyo na sa susunod, pag sinabing lutuin mo yung ganito, meron ka ng listahan. Ganon. Follow for more. Don't forget to like. Salamat!
Sa una lang sila mabait, lalabas din yung mga sungay ng mga yan. Yan yung mga naririnig ko noon, nung mga una-unang vlog ko nung nandito ako sa Hong Kong. Bagong dating ako. Sa YouTube kasi nagba-vlog din ako guys. So yan yung mga naririnig ko. Based on my experience naman, as long as ginagawa mo lang tama yung trabaho mo, hindi mo napapabayaan yung trabaho mo, okay naman sila. Hindi na sila nag-uutos, hinahayaan na lang nila ako. Basta malinis and okay yung bata, solve na sila dun. Wala naman kasi silang time para magalit pa or mag-utos sa'yo. Kasi nga, busy sila sa trabaho. Well, yung iba kasi stay in din yung amo, so wala silang mapagbuntunan ng stress nila, kaya ganon. Yung ibang tulong dito is nai-stress talaga kasi nga nandyan lang yung amo nila sa paligid. Basta ang tips ko lang sa inyo, laging nakasmile, and kung sasagot man kayo sa amo nyo, laging mahinahon yung boses. Huwag nyong tataasan ng boses and huwag kayong palasagot. Mag-explain kayo at ito pa yung pinakamatindi. Huwag kayong magsisinungaling. Huwag na huwag. Alam na nila yan kasi may mga camera. So, dapat tama yung isasagot natin. Kung nagkamali tayo, humingi tayo ng pasensya. Makakatagpo din kayo ng magandang employer. Tiwala lang. At ipagdasal natin yung mga amo natin na maging okay. Yun lang. Don't forget to like and share. Salamat. Bye-bye. Baka makatagpo kayo ng ganitong employer na sa gabi rin kayo papaliguin. Yun, kailangan nating magbago ng ating style. Diba sa Pilipinas, sa umaga tayo naliligo. Pagdating mo dito sa Hong Kong, sa gabi ka na maliligo. Katulad nung sa akin. Sa employer ko lang naman siguro. Ewan ko lang sa iba dito sa Hong Kong guys. Pero kasi yung mga amo ko gabi din naliligo. Pati yung alaga ko, alas 9, alas 8, yun yung time ng paligo niya bago matulog.